I am Arian Dilusterio, and I am going to discuss the needs, problems, and issues of Filipino family. Needs of Filipino family. Among the basic needs included in the basket are food, clothing, housing, water, health, transport, communication, education, miscellaneous for personal care, as well as basic spending for health and education. Ito yung mga tinatawag na basic needs na kailangan ng isang pamilya or ng isang household para matugunan yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. So let's now proceed to the problems and issues of Filipino family. Problems in the Filipino family are lack of education, lack of parenting, financial instability, lack of emotional support, poverty, unemployment, crime, perpetuation of gender role, pornography, and same-sex attraction. Issues in the Filipino families are families with low income, families in which the husband is unemployed, families having enlarged urban area, minority ethnic groups, individuals who have no religious affiliation, rising incidence of early sexual involvement in teenage pregnancies, parental absenteeism, economic difficulties, change in gender role, forced labor, child abuse, heavy pressure from parents, divorce, and lack of communication. Good day everyone, I am Maricris RB2 reporting about the definitions of terms of Filipino family. First term is about a family. According to Birch and Luke, ang konsepto ng pamilya ay isang pangkat ng mga tao na pinagkaisa ng kasal or ng dugo or ng adoptions. Binubuo ng iisang kasambahayan, interacting and communicating with each other in their respective social roles of husband and wife, mother and a father, son and a daughter, brother and sisters, and creating and maintaining a common culture. Next term is about welfare. Tumutukoy naman ito sa iba't ibang mga programa ng pamahalaan na nagbibigay ng financial or iba pang tulong sa mga individual o grupo na hindi nila kayang suportahan yung kanilang mga sarili. Karaniwan, pinopondohan ito ng mga nagbabayad ng taxes ng mga taxes. Ang mga programa sa welfare ay pinapayagan ang mga tao na makayanan ang mga financial stress during rough days or rough periods of their lives. Next term is about the social disadvantage. It is about the lack of family support that refers to not having enough support from one's family, whether it's emotional, financial or practical assistance. A social disadvantage also is about the migrant background or the minority racial ethnic backgrounds. This refers to a person heritage or origin as either a migrant or someone has moved from one place to another or belongs to a racial or roots in different culture or geographical backgrounds. Social disadvantage is also about the lack of employment. This indicates the absence of jobs opportunities or the ability to secure their employments. Next term is about human trafficking. Ito naman ay tungkol sa kalakalan ng mga tao na ang layunin ay ang sapilitang paggawa, katulad ng mga batang napipilitang magbenta sa kalsada at mga lakal sa murang edad pa lamang. Sexual na pagkakaalipin or commercial na sexual na pagsasamantala, katulad na lamang ng pagbibigay ng serbisyong sexual sa kanilang mga exploiter. Next term is about the family planning. Ayon sa World Health Organization,
tinutukoy ang family planning bilang ang kakayahan ng mga individual at mag-asawa na maunawaan at makamit ang kanilang nais na bilang ng mga anak at ang pagitan ng taon ng kanilang panganganak. Ito ay nakakamit sa pamamagitan ng paggamit ng family planning at paggamot sa involuntary infertility. Sumunod naman na term is about the intervention. Yung intervention naman, ang bawat miyembro ng pamilya ay kasali sa mga sesyon ng therapy na ang layunin ay mapabuti ang mental health at nang maunawaan ng lahat ng miyembro ng pamilya yung disorder na nararanasan ng isang tao. This type of interventions aims to enhance the capacity of both patients and their families for problem solving and illness management. Ang family intervention ay nakatuon sa pagbibigay ng informasyon tungkol sa disorder at pagbibigay ng diin sa mga instructions para sa pag-inom ng gamot at sa pagsunod sa paggamot. Next term is yung parental responsibility. According to the United Kingdom and the nations of the European Union, ang parental responsibilities ay tumutukoy naman sa karapatan at pribilehiyo which underpin the relation sa pagitan ng mga bata at ng kanilang mga magulang. At sa mga matatanda na binigyan ng magulang ng pananagutan sa pagpirma ng Parental Responsibility Agreement or Parental Responsibility Order na makukuha sa hukom. Next term is the therapy. Ang therapy ay isang uri naman ng psychotherapy na tumutulong sa mga miyembro ng pamilya na mas maunawaan ang isa't isa, suporta ng bawat isa at malampasan ang mahihirap na sitwasyon. Next term ulit is yung parenting. According to American Psychological Association, parenting practices around the world share three major goals. First is yung tiyakin yung kalusugan at kaligtasan ng mga bata. Then second is ihanda ang mga bata para sa buhay bilang productive adults. At ang pangatlo is submitting cultural values. A high-quality parental relationship is critical for health development. Our last term is the solo parent. Solo parent, batay sa RA 8972, solo parent ang sinumang individual na sumailalim sa alinman sa mga sumusunod na kategorya. Una, isang babae. Ang solo parent daw ay isang babae na nanganak dahil sa panggagahasa at iba pang krimen laban sa kalinisan kahit walang final na hatol laban sa gumawa ng krimen. Ngunit dapat panatilihin at itaguyod ng isang ina ang kanyang anak. Pangalawang kategory ng solo parent is yung magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang dahil sa pagkamatay ng asawa. Namatay yung asawa niya kaya naging solo parent na lang siya. Ang pangatlo naman ay yung magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang habang ang asawa ay nakapiit o naglilingkod ng sentensya para sa isang krimen na may hatol na hindi nakukulangin ng 1 taon. Yung asawa naman dito is nakulong, kaya naiwan yung isang magulang para mag-alaga doon sa bata. Pang-apat naman is yung solo parent daw ay sa kategory ay yung magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang dahil sa physical or mental na kakulangan ng asawa na
na ipapatunay ng isang pampublikong medical or ng professional. Okay. Sumunod naman na kategory sa solo parent ay yung magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang dahil sa legal na paghihiwalay or defecto na paghihiwalay mula sa asawa na hindi kukulangin ng 1 taon. Basta't siya ay pinagkatiwalaan ng pangangalaga ng mga anak. Naghiwalay naman sila. At ang pang-anim naman ay magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang dahil sa pahayag ng kawalan ng bisa or pagbasura ng kasal na ipinasya ng hukuman or ng simbahan basta't siya ay pinagkatiwalaan ng pangangalaga ng mga anak. Ang kasunod na category is yung magulang na iniwan ng mag-isa na may pananagutan sa pagiging magulang dahil sa pag-abandona ng asawa na hindi kukulangin sa 1 taon. Next is hindi kasal sa ina or ama na may pinili ng itaguyod at itaguyod ang kanyang anak kaysa sa pagkatiwala sa iba o ibigay sa isang institusyon ng kagalingan. Sumunod is sino mang ibang tao na nag-iisa ang nagbibigay ng pangangalaga at suporta sa pagiging magulang sa isang anak o mga anak. Ang last na category para sa solo parent ay yung mga anumang kamag-anak na nag-a-assume ng responsibilidad bilang pinuno ng pamilya bilang resulta ng pagkamatay, pagkaabandona, paglaho, o mahabang pagkawala ng mga magulang o ng solo parents. So good morning everyone, my name is Elijah M. Garing and I will discussing about the international influences for Filipino family. So the number 1 is the United Nations Convention on the Rights of the Child, it is the international human rights treaty that guarantees the fundamental rights and freedom of all children. Na kung saan ito ay isang international na kasunduan sa mga karapatang pantao na nagbibigay garantiya sa mga pangunahing karapatan at kalayaan ng lahat ng mga bata. Next is the Convention of the Protection of Rights of all migrant workers and members of the families, na kung saan ito ay pangunahing international na kasunduan para sa karapatang pantao. Ito ay nagbibigay ng espesyal na pagkilala sa mga karapatang pantao ng lahat ng migranteng manggagawa at miyembro ng kanilang pamilya, na kung saan layunin nito ang proteksyonan ng migranteng workers sa mga karapatan nila kabilang ang nasa regular na sitwasyon. And the last is the Children's Passport Insurances Alert Program or CPIAP, na kung saan ang isang magulang o legal na tagapangalaga ay maaaring abisuhin ng opisina ng mga isyu ng mga bata ng kagawaran ng Estado bago maglabas ng pasporte sa kanyang minor de edad na mga anak. Ang magulang na legal na tagapangalaga o ang korte ay nararapat na jurisdiksyon ang dapat magsumite ng kahilingan sa pagsali na pangalan ng bata sa Passport Issuance Alert Program sa opisina ng mga isyu ng mga bata. Good morning po, I am Giancarlo Piroldan from BSS W2A, and I'm going to explain the local issuances of the Filipino family in the Philippines. And the first is RA 8972, Title of Policy, Solo Parent Welfare Act 2000. And here that's salient features po. RA 8972 seek to promote the welfare of solo parents and their children. Ito daw po yung nagpo-promote ng welfare sa solo parent at sa kanilang mga anak. And it dineclare daw po itong act na ito para maka-benefit sa single parent household sa Pilipinas na pagdating po sa
social development. At ang forefront po ng act na ito ay yung Department of Social Welfare and Development na sinusuportahan po ng NGO or non-governmental organization. And the next po is yung RA 10354. Title of Policy, The Responsible Parenthood and Responsible Health Act of 2012. Ang act daw po na ito is a national policy that mandate the Philippine government. Ito daw po inamanduhan yung Philippine government para ma-address yung needs ng Filipino citizen pagdating po sa responsible parenthood and reproductive health po. And yung kasunod naman po is yung Republic Act number 11291. Yung title of policy po is yung Magna Carta of the Poor. At dineclare po ito dineclare po ito para ma-apply po yung standard of living and quality of life of the Filipino and provide them with sustained opportunities. Ito po ay para mas ma-apply po yung quality of life ng mga mahirap and mag-provide po ng mga sustained opportunities na makakatulong po yung pangmatagalan po na opportunities na makakatulong para po sa growth and development po ng mga mahirap. And it shall adopt an area-based, sectoral and focused intervention to poverty alleviation where every poor Filipino must be empowered to meet the minimum basic needs through the partnership of the government and the basic sector. Ito daw po ay nakapokus po yung intervention to sa kahirapan ng mga poor Filipino para mas ma-empowered po sila na ma-meet po yung mga minimum basic needs po sa pamamagitan po ng partnership of the government and basic sectors. And next naman po is yung Republic Act number 8187. Ang title of policy po is yung Paternity Leave Act of 1996. Ito daw po yung act na nag-grant ng paternity leave of 7 days na with full pay po sa mga married na lalaki na employees sa private and public sector po for the first 4 deliveries po ng legitimate spouse with whom he is cohabiting and for other purposes po. Sabi po ay ito yung act nga na nag-grant po ng paternity leave na 7 days na pero may full pay po sa lahat ng mga married na lalaking employees sa Pilipinas in the private and public sector po. And yung next naman po is yung RA 8369. Yung title of policy naman po nito is yung Family Court Act of 1996. Ito daw po yung the state shall protect the rights of and promote welfare of the children. Ibig sabihin po, ito yung mga nagpo-protect po sa rights ng isang bata at nagpo-promote po ng welfare sa isang bata. And patuloy pong inamandate po yung Constitution of Precept of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Ibig sabihin po, patuloy nilang yung Constitution para mas ma-observe o maano yung rights ng isang bata. And ito din po ay state shall provide a system adjudication for youthful offenders which takes into account their peculiar circumstances. Ibig sabihin po ay nagpo-provide din po ito sa ng system sa mga
youthful offenders po na which takes into account their peculiar circumstances. Yun lang po. I'm Hazel Mahaba, BSS W2A. Program and services addressing the needs of Filipino family. Program services, Pantawid Pamilya Pilipino Program 4Ps. Implementing Agency, Department of Social Welfare and Development DSWD. Needs being addressed by the program service. Provide cash grant to poor household based on their fulfillment of health and education related condition. Listahanan, Department of Social Welfare and Development DSWD. Provide various program and service for underprivileged. Sustainable Livelihood Program, Department of Social Welfare and Development DSWD. Organize their group and development their own strategies to sustain their livelihoods. Protect services for the individual and families in difficult circumstances. Department of Social Welfare and Development DSWD. Various needs of the poor vulnerable member of society and improving the quality of life for this individual. Alternative Family Care Program, Department of Social Welfare and Development DSWD. Prevention of immediate and permanent placement of a child legally available for adoption. So, ang mga estanghiyang ito ay nagtutulungan para makabuo ng isang masaklaw na paraan sa pagpapaunlad ng lipunan na hindi lang sumasagot sa agarang pangangailangan ng mga mahihirap kundi nagpapalakas din ng pangmatagalang tuloy-tuloy na pag-unlad at pagpapabuti sa kalidad ng buhay. Paggamit ng ganitong pinagsamang diskarte ay maaaring mabisa magpahayag ng kahalagahan ng mga intervensyon na tumitingin sa iba't ibang aspekt ng pagtugon sa kahirapan at kahinaan. Yun lamang po at maraming salamat.